Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 22, 2024 at Monday nga po ulit. So, medyo nauntog tayo Nagkaroon ng tweezer tops yung candle natin. Pero ang lakas ni PSE kanina umaga, kung napansin nyo, nag-more than, umabot ulit tayo ng halos 1% ba kanina, naglawan. Pero pagdating ng pre-close ng market natin, nabuhos na naman yung foreigners natin. Ayan. So, tumatiming yung pagpasok ng foreigners kasi okay pa rin naman. Meron tayong 1.01 billion na pumasok po dito sa market kahit na nag-drop tayo ng negative 1.17%. So hopefully medyo bumalik bukas yung mga binagsak po nila. Kasi for the whole day, okay yung majority ng mga big caps na stocks natin. Tapos, ayan, umarangkada ulit yung ating mga oil na stocks. Kalay mo ba naman, di ba? Halos pabalik na sila sa kanilang mga opening or highs ng mga nung last week na trading natin. Pero ngayon, bumawi yung mga oil stocks natin. So nauna sa listahan natin, ito pong CPXP. So nag-up siya ng 8.47%. Mabot pa yata ito ng halos 16% kanina, di ba? So ang galing talaga tumiming ng mga traders natin dito kay PXP natin. So meron siyang 25.21K net foreign buy. So epekto daw ng SONA sabi nila Pero tignan natin for the coming few days. Tapos pangalawa sa listahan natin si Bloom, medyo mainit yung mga pasugalan pala natin ngayon. So nag-drop siya ng negative 2.17%. Tapos meron siyang 83.34 million na net foreign sale dito sa market. Mainit siya gawa ng POGOS. So marami nga nagtatanong kung ibabandit ba yung mga POGOS natin, di ba? Kasi ano ba yung mga naban nun? Naban daw si ABS-CBN. Sino pa? Meron pa isang naban na related nung time ni Pidots nung time na yun daw. Tapos yung mga si Mr. Bambam Aquino pala yung nagsabi. Yung Pogo hindi mapasara, di ba? Pero napasara si ABS-CBN natin. Okay, so anyway, tingnan natin yan. Medyo mainit nga po yung mga related sa pasugalan ng mga stocks. Tapos si GGS natin, hirap pa rin Hirap pa rin siya, negative 0.36%. Meron siyang 474K net foreign sale. Tapos si Converge, pullback ulit tayo, negative 0.71%. And meron siyang 9.18 million net foreign buy. Si Plus, bumigay si Plus Nag-drop siya ng negative 6.2%, pero malit lang yung sell niya. Negative 2.28 million net foreign sell. Ano ba yan? Yun na ba yung totoong drop niya? Tapos, itong si Inex, ayan, kasabay naman lagi ni PXP natin ngayon, nag-up din po siya ng 8.33%. Tapos meron siyang 223.9K net foreign sell dito sa markets natin. Okay? So yun po yung mga top trending stocks sa galawan natin. 6, 7. Okay lang, no? So nandun tayo sa support ngayon ng ating pinaka-main na index. Ayan. So disclaimer pa rin guys, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, pakibasa na lang po. So sabi natin, yung ating vlog is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong gusto mong bilhin na stocks. And as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel na Palabi Trader. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa mga trending stocks review, or kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, join ka lang po dito sa ating trading community naman. So yung mga subscribe as usual, maraming salamat po. Nagwa 1K views tayo dito. Bumalik ulit yung viewers natin. So tingnan natin, hopefully umarkada pa yung market. Company reviews, yung ating mga sample trades dito sa market, yung mga technical analysis, ano ba yung sinasabi? Uptrend, di ba? Tapos sa fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies. So double check na lang po yan sa crypto. Hindi ko napansin yung hindi ko pa pala nabuksan yung cryptos natin. So follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. Inaantay ko lang yung instructions doon sa gagawin natin na bagong vlog. Tapos sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account para updated po yung knowledge natin sa mga trending stocks, or dito sa Facebook page natin. So, pili yan na lang po sa dalawa. Bodega Pick, yung mga articles natin dito sa local market, sa US, and cryptos. Double check na lang po yan. Tapos, Twitter, tingnan natin Naglagay ng summary si Philippine Stock Exchange. So, medyo maaga siya ngayon. Tingnan natin. Ayan, so dito na.
mapula lahat ng ano. Nakikita natin. So, ang berde lang dito is property, 0.66%. Gawa siguro yan ni SMPH. Tapos tinamaan si industrial, minus 2%. And services natin, minus 2.61%. Berde din pala si ano, si mining and oil. And isa pa sa tinamaan itong si holding firms natin. Property lang yung ano, malakas ngayon at saka si Conte itong si finance sector naman natin, di ba? So nag-aantayan kasi kung kailan ilalagay yung ano yung mga interest rate cuts natin. Yan. So punta tayo dito sa mga foreign funds sold, ito yung mga binenta, Metro Bank, Security Bank, Union Bank, APF Gen, Mer SGP, CNPF, DNL, EMI, GSMI, ABA, AC, Aboites, AGI, CRITS, DDMPR, PhilReits, Globe, ATI, ICT, MAC, Robinsons, at saka si Wilcons. So ito naman yung mga binili. So dito sila bumili. Video, lakas pa rin. No? Video, BPI, CBC, East West, Metrobank, ASN, CREC, URC, AGI, Costco, GGS, Ali, Aries Crits, Globe, Converge, ATI, ICT, at saka si Macro Asia. So, up si, ano, si Atlas Mining reported a 158% surge in its first half to 2.07 billion brought by higher gold and copper output and metal prices. Ayan. So, panalo si ano, Atlas Mining natin. Converge, nag-drop siya, no? At saka si ABS. Ito yung marami ako na-post na balita sa ngayon, pero hindi naman nag-materialize. So, Sky Cable Corporation enters into a commercial arrangement with Converge that will enable Sky to upgrade customer experience. Ayan. So, meron silang partnership. Akala ko bibili niya, pero mukhang nag-partner lang silang dalawa. BLL, LAN is planning to raise 300 million through BLL International for refinancing and capital expenditure. Cebu, drop din siya. Si Ali, up ng konti. Cebu Pacific confirms stocks to acquire Air Swift from Ali. Tapos yung closing natin kanina, 6,712.05. Parang pullback na tayo, no? Pero ang lakas ng ano So yun nga pala, halos 3 billion na yung ano pumapasok na foreigner sa market. So ibig sabihin, may pondo yung mga foreigners dito sa mga big caps na stocks natin. Rewards risk ratio, sabi ni Investa. Okay, merong ano dito, may video yata si Ma'am April Tan. Pwede natin panoorin to where I share about my views on what to expect in the next few months. Ayan. Kasi 'di ba, magkakaroon ng interest rate cut, so yun yung expectation. Panoorin natin mamaya to. Hindi ko pa rin napapanood yan. So Oceana Gold Philippines, OGP, is one of the leading producers of gold and copper in the country. So ito yung galawan natin kanina umaga. Sino ba yung nakunguna kanina umaga? Silip tayo. BPI Converge Video AGI. Tapos yung bumabagsak si Bloom at saka si ICT. Pero nagbago na to kasi yung closing natin iba nga nabuhusan yung ibang mga stocks natin. Okay? Converge, it took them a while to hammer out a win-win deal, but they finally shook hands on Friday. It looks like a bigger win for Dennis Uy and Converge at saka yung Sky Cable deal natin. Tingnan natin, medyo ayaw umakit ng price action natin. BPI has predicted its 1.5-year peso denominated fixed rate bonds to 2026. San Miguel upgrades ain't free. Ano ba to? Defense looming increase in NAIA terminal fee. Ayan. Tataas yung terminal fee natin, mga ka-OFW. SM, stock rise as PSE nears 6,800 levels. PXP awaits for notice on exploration resumption. Ayan, lalaroin na naman tayo nito siya. PXP natin. Soler North, $1 billion launch boost gaming activity. Ayan, kailangan ni Bloom pero mainit nga yung ating mga pasugalan during this time. Converge, okay na yan. Meralco, ERC temporarily holds Meralco's auction for additional 600 megawatts power. Ongoing pa rin yung yung share buyback ni Ali pala. So another 1 million, laki no. 1 million shares ang binili niya sa sarili niya stock. 80 first half is okay nga. So up siya ng 23%. Joe Biden. So, di ba, kung nanonood kayo ng election sa US, nag-drop out na. So, si Kamala, Madam Kamala na lang yung magiging kalaban ni Mr. Donald Trump. So, ibig sabihin Converge, yan na yun. Jollibee buys Compose Coffee Company.
Eto pa rin ba yung ano, Korean company o iba na naman to? Mukhang bago na naman tong ano, binili ni Jollibee natin. Sky Cable will utilize the network of Converge to scale up business under a commercial agreement. Tapos, syempre, no, ang daming balita kanina. Kaso walang epekto sa price action. So, coming up, wala. Rumors, Converge plus Sky Cable. Yan yun. Question, does 7 stock dividends increase market caps? Ayan. So, ano ba yan? Stock dividends ba o cash dividends? Hindi ko nakita eh. So, di ba 100%? Hindi pa masyadong pinapansin si ano eh. Si 7 natin, ang laki nun. 100% yung ano niya eh. Stock dividends. Ayan, nakalagay na pala stock dividends increase market cap. Siyempre, dadami yung ano, stocks niya. Ayan. So BPI has priced in 1.5-year peso denominated fixed rate bonds. Yan na rin kanina. Tapos yung mga galawan natin nung last na Friday. Laglagan dito sa ano. Di ba nung ano, kung napansin nyo nung Friday, Asian markets drop, European markets drop, at saka ito, si US market drop naman. Ayan. So hindi na kinaya ni PSE. Kasi tayo lang yung ano eh, nagberde nung Friday. Hindi ko nasilip kung bumawi na rin yung ano eh, yung Asian markets natin during this time naman. Okay po. So tingnan natin mamaya. So patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. Pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin, ha? Philippine Market Trading Investing po yung ano, pinaka-topic natin diyan. Okay? So tingin tayo dito sa market natin. Nauntog tayo. So nagkaroon siya ng ano, sakto, 6,000, nag-double top siya. 6,828 yung mga candles natin. Okay, so meron tayong na-establish na resistance. So siguro, ang gagawin ni PSC natin, sakto siya, no? Nag-resist talaga sa 6,800. Maghanap siya ngayon ng support. So titignan natin for the come few days kung kaya niya yung MA9. Kasi yan yung pinaka-support ng index natin. Or kung hindi niya kaya, kakayanin ba natin dito sa MA 100 naman. So yan kasi yung mga next na support level na yan. So nauntog na si PSC natin. So nagpo-pull back. Ang maganda makita dito, kahit mag-pull back siya, hopefully hindi siya bumagsak ng RSI 50 level. So labasan na rin kasi yung earnings, di ba? Earning seasons doon sa bandang US. Ewan ko lang dito sa Philippines. Ayan, so wala pa tayong mga news kung kailan lalabas yung mga earnings. O naglalabasan na, di ba? Meron na yata pa isa-isang Q2 na earnings result. Ayan. So nag-drop nga po yung index natin, negative 1.17%. Pero baliktad naman. Yung net foreign buy natin, bili naman siya ng bili. So meron tayong 1.01 billion na net foreign buy for the Monday's trading natin. Ngayong araw lang yan, di ba? Tapos from past few days, last week, meron tayong more than 2 billion. So halos 3 billion or more or less 3 billion na yung net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So good vibes 'yon kahit papaano, kahit na nagpo-pullback si index. Pero kung nandiyan yung foreigners natin, sabi natin, mas confident tayo sa itsura na markets. Hopefully, hindi ma-jinx yung ano, nang sauna yung ano, yung galaw ng market natin. Okay? So ito yung galaw natin. Nagkaroon ng biglang drop nung ano eh, nung pre-close eh. So hindi ko nakita yung iba kung nung umaga pa lang is gano'n na talaga. So tingnan mo natin yung winners. BPI 0.94, SMPH 1.32, sino pa sa big caps? DMC 1.82, bumaba si DMC ah. So the rest namula oh. Mapapansin mo namula lahat. So BDO minus 0.4, ICT minus 3.79, so nag-gap down. Blueberry, so pag-usapan natin, minus 2.17, AC minus 2.85, Metrobank minus 4, binawi din pala yung Metrobank. Sino pa? URC minus 2.7, Aboitiz minus 1.78, at saka si Monde minus 3.97. So lalaki po lang drop po, Meralco minus 3.7% naman. Okay? So ano ba yun? Nagkabusan ng ano nung closing natin. So ito yung mga winners natin. So TechW, buhay na buhay si TechW. Oh. So 11%. Okay, nag-pullback din siya, no? Okay, so alam ko mga 30% yata ito kanina o 20%. Si Tech kanina umaga, nag-drop din siya. Oh. Okay, so verde pa rin naman ngayon. 11% yung galawan niya. So yun nga lang, sabi ko sa inyo guys, i-double check niyo yung rules ng ano ha, ng warrants. Ayan, kasi meron siyang nilabas na disclosure na hindi ko alam kung ano ba yung nirelease niya na warrant. So, yung buong TechW is magdi-release.
pagkakaintindi ko, tick W yung ano eh, magdidelay sa kanya ha. Double check niyo po yan kasi baka maipit kayo dito. Kasi yung warrants, nawawalan ng value. So double check niyo lang po. Next, si PXP. So humataw ulit siya. Meron siyang 8% gain. Si Inex, ganun din. Ito, may volume si Inex. Oh. Nasa halos 1 million siya. Sino pa? 80. Ito, may volume si 80. 5.62%. Maganda kasi yung earnings kaya nag-bounce. CREC, umataw si CREC. Oh. 3.47%. Si Max, walang volume. Hindi na buhay si Pizza at saka si Max. No? Hindi na nagkaroon ng volume. JO, may volume ulit siya, 2.33%. Okay? So tapos si BLL, ano ba itsura niya? So try na lumabas dito sa MA 100 natin. Ayan. So punta naman tayo sa losers, Del Monte. So medyo mahina si Del Monte. Tapos si ABA, nag-breakdown si ABA, no? Ayan, so medyo malakas yung buhos niya. 6%. RCI, ayan, breakdown 6.55. Si plus natin, 6% nga yung bagsak. MRC, nag-uukay pa rin, 6%. Tapos si Metrobank, 4. Monde, halos 4%. Breakdown din si ano. Si Monde natin, papangit naman yung stocks natin ngayon. Meralco, minus 3%. ACN, nag-pullback din. So, nauntog siya, no? Sideways talaga. Minus 2.85%. Si Green, minus 2.83%. PLDT, minus 2.3%. At saka si Bloom, minus 2.17%. Okay? So, yun po yung mga major na movers dito sa market natin. Tingin tayo sa global market. Hindi ko pa nabuksan eh. Sige, buksan natin. So, nag-exit na si ano, President Biden para sa election. So, nag-giveaway na siya kasi medyo naano na siya, di ba? Pag na-stress yata ay medyo natutulala si Mr. Joe Biden. Ayan. So, ba't iba yung buksan ko? Okay. So, ito yung galawan. Saglit, nalito tayo doon. Markets, world indices. Yan. Okay, so holiday. Holiday pala dito sa US market. Okay, may holiday sila. So yung nakikita natin yung galaw nung saglit, holiday ba? Oh, hindi gumagalaw, ayan no. So yan pa rin naman yung last week, di ba? Tama ba? Bakit iba yung value niya? Hindi futures yung ano pinapakita niya. Ayan, hindi natin makita yung tamang galaw. Wala eh. So yan na siguro no. Okay, so yan siguro yan. So straight time index. Tama, hindi siya gumagalaw. Ayan. Holiday siguro dito sa US, ni ate alam mo yan. Holiday po. So yung European markets na lang, FTSE up naman siya. Iba yata itong, SG pala itong ano, nabuksan ko na finance saglit ha. Nalilito ako eh. World indices. Hindi kompleto yung listahan niya. Ayan, ito mas kompleto to. Okay, so meron, hindi pala holiday. Ayan, buti nila binuksan natin. Okay, so mukhang maganda yung US market, Nasdaq Futures, 0.86, Dow Futures, 0.17, and then S&P is positive, 0.54%. Okay, mukhang maganda yung trading mamaya. European markets, bumawi na siya kasi laglag to nung Friday. Tapos sa Asian markets, ayan, hindi lang naman tayo. Ganun pa rin. Pangalawang araw ng drop dito sa Asian markets natin. Okay? So, medyo mahina kanina pero bukas, hopefully mas maganda yung ating mga galawan. Ayan, nawala tuloy si crypto. SG pala yung nabuksan ko na Yahoo natin. Ayan. So, dito naman sa crypto ba? Lakas eh. Sumipa na naman pala si Bitcoin. 67K na siya. Mukhang pupunta sa 70K si Bitcoin. 3.4 si Ethereum. 597 si BNB. Hindi gumalaw. Pero si Dodge, gumalaw siya ng 4%. AVAX, 10%. The rest is verde. Pero pula yung mga chart natin dito. So anyway, maganda yung galawan dito sa bandang cryptos natin. Ayan. So pag-usapan natin yung ating mga Philippine stocks. Unahin natin si PXP, nabuhay na naman. So nag-up gap up talaga siya nung umaga, no. So siguro Fibonacci, no, pwede na. Ayan. So wala naman ng ibang news, di ba? So nag-subside na siguro yung selling niya and yun, nagkaroon siya ng support. Okay. So support natin is dito sa malapit sa 0.78 Fibonacci. Okay, so lagyan natin dito sa 3.7. Ayan lakas ng talon niya kanina, no? So atin natin ha. So bukod dito, umabot siya ng 22%. Laki na rin yan ha.
kung nasabayan mo kung malakas yung loob mo nung Friday na bumili sa kanya. So nag-resist siya dito sa 0.5 Fibonacci level natin. So yan, titingnan natin bukas. So kailangan bukas ma-break natin tong 4.2. Ayan. Wala pa naman siya pattern na nilalabas, pero very good naman yung galaw niya for today's trading natin. Ayan, bumalik na yung itsura ng RSI. Medyo bullish na yung sign niya plus yung MACD formation natin. So tingnan natin kung tutuloy ito. Pero expect wild swings para dito kay PXP natin. 8.47%, malaki na rin yan kung nakabili ka ng Friday. And 25.21K net foreign buy. Okay pa rin naman yung lahat ng indicators. And ang maganda sa kanya, bumalik yung volume. So 55 million, makita mo dito, maganda naman yung galawan ng volume natin. So tingnan natin sa 5-minute chart, anong oras umarangkada. Kasi noong umaga, okay, may konting gap up siya. Dito siguro yun, no? 9:35. Nag-retest, tapos sumakay na ulit sa MA9. So around 11:30 yung pinaka-breakout niya. 11:35. Tapos nag-pullback siya is mga 1:35. Okay, tapos dumiretso na dito sa bandang baba. Ayan. So anyway, maganda yung pinakita niya, nag-gap up kahit pa paano, lumalaban siya. And sa sobrang lakas ng sentiment, no, nagti-20% yung galaw. So, gaya ng sabi ko kanina, expect volatility, malakas talaga kasi nga may speculation, di ba? So, yung SC74, di ba, binalik niya sa government. And in-expect niya is magkaroon siya ng license sa SC72 or ma-open yung SC72 and doon siya naman maghanap. Siguro wala siya mahanap doon sa SC74. Okay? So, very good. Yung galaw niya, kasama si Inex. So, mamaya si Inex, silipin natin. Next, si Bloom. Yun lang naman yung alam ko na reason bakit bumabagsak si Bloom. Medyo mainit yung mga government officials dito sa mga pogos natin kasi nga 'di ba yung sa Tarlac ang dami pa lang dami pa lang pogo doon sa bandang Tarlac, no. So nagre-retest siya or may konting breakdown dito sa support. Hopefully hindi na siya masyadong bumaba pa bukas. Nag-bounce naman siya ng konti kasi pag na-break yan, medyo malalim tayo, 7.7 yung next na support. 8.5 tayo, di ba? So, medyo malalim yan kung magdiretso yung galawan natin. So, oversold naman na siya. Baka overdue na rin sa technical bounce si Bloom. Kasi pagdating sa finance, wala naman siya issue, di ba? Meron siya issue. Alam mo wala. Negative 11.46%. Pero hindi naman ganun kalaki yung drop niya. Kasi yung annual earnings niya last year, nasa 85% naman. Ayan. So medyo mahina pala yung first quarter earnings natin sa kanya. Pero yun lang naman, sentiment sa Pogo talaga yung nakikita natin na reason bakit bumabagsak itong si Bloom. Kasi mga pasugalan to, di ba? Okay. So, pero actually kung isipin mo dapat lalakas siya kung maban yung mga Pogos sa Pilipinas unless may Pogos si Bloom, 'di ba? Kasi yung mga casino natin is doon mismo naman sa hotel niya ginaganap yung 'di ba? Kaso gala yung Pogo yung mga offshore yun yung mga online na casino, 'di ba? Okay. So anyway, tingnan natin bukas, hopefully mag-hold 8.5 o 8.48 kasi medyo malalim nga po yung support na pupuntahan natin and check natin, malay mo, bukas bounce naman na siya kasi nag-oversold na siya. So, technical wise, overdue sa bounce si Bloom natin. Okay? So, ilan muna, nakita natin sa kanya, next, GGS. Ayaw talaga eh. Kahit anong bantay natin dito, no, nahirapan siya umakyat. So, nagtitrending, ibig sabihin maraming nag-aantay sa reversal ni GGS. Ano kayang review dito ni Ma'am April Tan? So, breakout pa rin naman siya. Mabagal nga lang yung recovery natin kasi wala siyang foreigners. Ewan ko ba't ayaw nila kaya GGS natin. Negative 0.36% and kita mo 474.45K net foreign sell. Ayan. So anyway, wala pang volume kaya wala tayong masyadong expectation pero bullish yung meron na siya divergence sa price action kasi pababa yung price pero yung mga indicators is pataas. So ibig sabihin, nagre-recover siya dito sa breakout natin na to. Hindi pa malinaw kung akin na siya kasi wala pa tayong mga solid na candles at saka foreigners volume. So laki ng foreigner na 'yun. Kanino kaya pumasok yung yung 1 billion na naman na 'yon? Next,
Converge. Okay, ano ba nangyari dito kay Converge? Hirap na hirap yung alaga natin. So, nahirapan siya umakyat. Nag-drop siya ngayon ng 0.71%. So, parang pinanindigan niya yung yung drop na to. So, tignan natin bukas. Ano lang naman, less than 1% lang. So, bukas natin titignan. Kasi, kung titignan mo, higher low pa rin naman siya as of this moment. Ayan. Kailan nahihirapan talaga siya mag-breakout dito sa 11.5. Makikita mo din yung ating MACD or rather RSI formation is medyo hirap din siya. So, eto naman, di ba si GGS, bullish divergence, ito naman, meron siyang konting bearish divergence. Ayan. So, kung hindi naman malakas yung drop din, baka normal na correction lang yung price action natin sa kanya. So, titingnan ko pa rin is higher low formation. So, hopefully hindi siya bumaba below 10.67 for the coming few days. Okay? Next, si Paring Plus. Ano nangyayari sa Plus? Kala ko bi-breakout ka. So, may pang-trap si Plus, no? Mahilig mang trap. Ayan, no? Pag nag-upsurge, nag-trap siya, may mga sudden na drop yung price action natin. So, negative 6.2%, pero 2.28 million net foreign sale lang naman siya. So, tignan natin. Hopefully, mag-bounce siya sa MA20. Kung hindi, pupunta tayo sa sideways channel natin. Kasi ngayon, nagre-retest siya ulit ng support malapit dito sa 14.7 naman. Ano kayo meron dito? Biglang bumagsak yung price action. Pugod din ba? Ayan. So, tingnan natin for the coming few days. Wala tayong masyadong pag-usapan kasi wala namang balita masyado dito kay Plus. Maliban na lang kung meron na siyang second quarter earnings. So, yun yung abangan natin kung kailan lalabas siya. Okay? So, wala tayong balita. Kailan mag-support sa 14.7. Kung hindi, babalik ulit tayo sa mga 13 levels. Okay? Next, lastly, itong si Inex. Okay, so ngayon ko lang din siya nakita na halos 1 million yung volume. Tama ba? Okay, mali. Meron siya malaking volume pala dito. So anyway, buhay pa rin naman siya. So nagkakaroon siya ng flag formation. Tignan natin kung flag nga itong binubuo ni Inex natin. So 1 million. Mali pala. Mali pala yung ko. Ito siguro mga 10 million to. Kaso lumabas na siya. So mag-iipon ulit siya ng volume. So 8.33%, magal lang kasi to, 1 billion lang yung market cap. So kaya-kaya nilang patalunin yung price. So 223K, net foreign sell tayo, yung RSI at saka MACD, bullish. Magdating dito kay NX. Ayan. So may pattern siya. So hopefully makalampas siya for the coming few days dito sa 6.9 para for the coming week or this week, titingin ulit tayo dito sa 8.47. So parehas lang sila ni PXC. Nagkakaroon tayo ng speculation doon sa opening sa SC72 naman. Meron din siguro to si Next most likely, di ba? Meron siyang hawak doon na area. So kaya siguro medyo nag-upsurge o nagtatry na bumalik yung price action. Kasi malaki pa rin yan kumpara dito sa previous na opening naman natin sa kanya. Okay? So yun lang po muna yung ating review. Pullback muna tayo. Pero okay lang, good vibes pa rin tayo kasi medyo malakas po yung net foreign buy dito sa market. Antayin natin yung rotation. Sa ngayon, box pa rin yung winners. And then next is yung mga property na stocks naman natin. Okay po, so yun lang muna. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.